Mahirap nga ba talaga ang Pilipinas? Gayong limpak-limpak ang nananakaw ng korupsyon. Pinapaikot ng mga lumot yung mga utak, kinukura ko taktika na takot. Ika isa sa pag-goberno ang sumpan sa ating kumot. Puro tanda, nasagawa, sige ngiti, di nakakatuwa, mga puro pangako, lahat mo. Ano nga ba ang boses ng kabataan sa maanumalyang katiwalian sa flood control? Ating alamin at usisain. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Michael C. Vargas at ngayong araw gusto kong pag-usapan ang isang usapin, isang bagay na direktang nakakaapekto sa ating buhay, ang katiwalian sa flood control at higit sa lahat, ang boses ng kabataan bilang sandata sa laban na ito. Bago tayo magsimula, linggo lang ang nakalipas. Lumutang sa balita ang malawakang katiwalian sa mga proyekto laban sa flood control sa bansa. Ayon sa AP News at sa testimonya sa Senado, maraming proyekto ang naging substandard o hindi natapos upang makapagbigay ng kickbacks sa ilang opisyal. Giit naman ng ABS-CBN News, may mga napabalitang ghost flood control project na nakalista sa budget pero wala namang aktwal na konstruksyon. Habang malakas ang mga ulat at kontrobersya, tanong ko sa inyo, ano ang papel ng kabataan dito? Paano tayo makakapagsalita kahit sa ikabubuti ng nakakarami na hindi kaya ng isang estudyante? Sa ating paglalakbay ngayon sa usaping ito, dadalhin ko kayo sa isang kwento, isang mahalagang karanasan na magsisilbing gabay at hamon sa ating kolektibong pag-ibig sa bayan. Sa isang barangay sa Marikina, tuwing malakas ang ulan, ay agad binabaha ang lugar. Hindi lang ito dahil sa kalikasan, kundi sa kulang at sira-sirang flood control. Baradong kanal, kulang na dike at ang ilog na hindi naayos. Isipin nyo, nag-aaral ka para sa exam, pero ang iniisip ng pamilya mo kung aahon pa ba ang tubig sa sala. Marami ang nagtatanong, bakit tayo ang naghahanda ng relief bag kung trabaho ito ng gobyerno? Ngunit sa likod ng lahat ng dahilan, malinaw ang ugat, katiwalian. Ayon sa AP News, sinasabi ng mga dating engineer na maraming flood control project sa Bulacan ang na-overprice o ginawang substandard upang makapagbigay ng malaking kickback sa ilang opisyal at naiulat din na mahigit 9,800 flood control project sa Pilipinas ang sinuri ng pamahalaan sa ilalim ng 545 bilyong piso na budget at maraming anomalya ang nakita. Giit naman ni Manggalos J. ng Philippine Star, mayroon ding preventive suspension laban sa 16 na empleyado ng DPWH na nasangkot sa flood control mess sa Bulacan. Sa akademikot at aktivismo sa University of the Philippines at iba pang universidad, nagising ang mga estudyante at lumabas sa kanilang mga silid-aralan upang magrally laban sa katiwalian ng flood control. Ang mga datos na ito ang nagpapatunay na ang issue sa malawakang, sistematiko at hindi simpleng kasabihang may kurap lang dito at doon. Ito ay banta sa kaligtasan, karapatan at pagkakakilanlan ng bayan. Hindi sapat ang pagkabahala, kailangan may hakbang. Kampanya sa social media. Pwede tayong gumawa ng mga short video, infographics, post tungkol sa mga anomalya. Gawing accessible ang mga impormasyon sa maraming tao o i-public. At ayon din sa Catholic Bishop Conference of the Philippines,
ay hinihikayat ang mga kabataan na gamitin ang kanilang digital platforms to expose injustice, share facts, and demand reforms. Panawagan para sa pananagutan sa mga namumuno. Hiling ng kabataan na mapanagot ang lahat ng sangkot sa anomalya, mula opisyal hanggang kontratista, sa pamamagitan ng audit at asset freeze, at sa pagpapatalsik sa mga tiwali, halimbawa sa protesta ng Youth Against Kurakot at Akbayan, nanawagan silang i-freeze ang mga asset ng kontratistang sangkot sa Ghost Project. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo magiging tagapagbantay, nagiging aktibong bahagi tayo ng solusyon. Bago ko tapusin, nais kong ibahagi ang isang imahe. Isipin nyo ang isang ilog, dati malayo itong dumadaloy, nagbibigay buhay sa mga katabi nitong komunidad. Pero dahil sa basura, dahil sa pagluwag ng lupa, dahil sa iligal na pagtatayo, naging marumi, ang daloy ay napinsala. May bahagi ang tao rito, at ngayon, may bahagi rin tayo sa pagpanunumbalik nito. Ang katiwalian sa flood control ay hindi lamang usapin ng pera. Ito'y laban para sa karapatan nating hindi mabaha sa sariling tahanan, para sa dignidad ng buhay, para sa pag-asa at kinabukasan. At ang kabataan, hindi tayo dayuhan dito. Tayo ang naglalakad sa lansangan, nagpupuyat sa pag-aaral, nangangarap ng makatarungang lipunan, ay may karapatang magsalita, kumilos at humingi ng pagbabago. Kaya't ngayon, tinatawagan ko kayo, ipaglaban ang boses nyo. Sa bawat post, sa bawat talumpati, sa bawat kilos, huwag dito lang tayo titigil. Maging boses tayo nila na walang boses. Sa harap ng katiwalian, huwag matakot sapagkat ang ating pagkilos may lakas ang pagbabago. Maraming salamat sa pakikinig. Sana'y magsilbing simula ito, hindi wakas ng ating paglalakbay para sa isang bansang malaya sa katiwalian at ligtas sa baha.